Perfect morning sa'yo, Good Pastor Jeff. Perfect morning, Oo. Cheryl. Ibang aura mo ngayon naman. Oo. Medyo hindi... Sporty ba? Oh, Friday sporty, diba? oo. Mas relax tayo pag Friday na. Medyo nangangati lang ako kanina sa opening. Nahuli akong nagkakamot ng tenga. Mga kapatid, pasensya na. Inaatake po tayo ng urticaria. Pag ganyan po inaatake, depende yan kung saan Pastor Jeff tatama. Okay. Pinakita ko na kay Pastor Jeff kasi tingnan nyo mga kapatid. Hindi pantay yung aking tenga. Yung ito, maliit. Yung isa, malaki. Ganyan po minsan. Sabi ko kanina, magtatali ako ng buhok para mas malinis tignan. Yes. Pagtingin ko gano'n, hindi na pantay yung tenga ko, mas malaki na yung kanan. Namumula-mula pa. Makati, sobra, tsaka mainit. Ganyan talaga kami pag inaatake ng aming mga allergy, pero okay lang yan. Sanay na ako. Umabot ako sa point, Pastor Jeff, na yung buong katawan ko, gumigising ako na tad-tad ng pandal. Wow. Iba pala yung urticaria na yan. Oo. But when I started lifting everything to God. Kasi parang nakakapagod Amen. Di ba, mga kapatid, pag araw-araw, humaharap ka sa problema, or araw-araw nakikita mo yung health condition mo, at some point, mapapagod ka, parang mapanghihinaan ka na ng loob. At aminin natin, guilty tayo sa lahat. Talagang, ang tatakbuhan at tatakbuhan natin talaga, Amen. Panginoon. Si Lord lang. Diba? And you would feel talagang certain kind of peace, calmness, pag alam mong siya yung kasama mo. Correct. Ayan. So, kumalma ka na, tenga ko. Ang kati-kati. Ay, nako mga kapatid. Ang dami na nating nakilalang, alam mo, nakakadalawang linggo pa lang naman tayo. Pero di ba, nakailan na po tayong Bible characters. Andyan po si David, di ba? Yes. Nandyan si Boaz, si Ruth and Boaz. Nagkaroon kami ng pagkakataon with Pastor Mike. And then si Abraham last noong week Lunes. tayo si Abraham. Oo. Yeah. Ay, last week tayo ba yung magkasama sa Abraham? Yes, last Friday. Ayan, last Friday. Ngayon, mga kapatid, kilalanin natin. Sino nga ba ang Bible character of the day natin ngayon? Walang iba, kundi si Peter. Sino nga ba si Peter o si Pedro? Ayan. Kilala rin po siya bilang Simon, isang mangingisda mula sa Galilea. Simpleng tao lamang si Pedro, pero talagang masasabi natin na masipag naman talaga. Abay, isang araw, tinawag siya ni Jesus habang nangingisda at ang sabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng mga tao." Agad iniwan ni Simon ang kanyang trabaho at sumunod kay Jesus. Ibinigay ni Jesus ang pangalang Pedro sa kanya o Peter. Mula ito sa salitang Griego na Petros, na ang ibig sabihin po nito ay bato. So siya ang rock ni Jesus, ganun ba yun, Pastor Jeff? Isa siya sa 12 apostol ni Jesus. Naging malapit si Peter kay Jesus. Pero dumating, alam nyo, di ba? May dumating yung pagkakataon na ipinagkaila ni Peter si Jesus. Sakit, di ba? Sakit yun para kay Jesus. Nangyari ito nang arestuhin si Jesus. Tinatawag kasi ni Jesus ang sarili na anak ng Diyos. Hindi ito matanggap ng ilang lider ng relihiyon noon. Habang nangyayari ito, 3 beses ipinagkaila ni Peter si Jesus. Marahil ay dahil na rin sa takot. Pero ito ang nangyari ay labis na pinagsisihan. Ang nangyaring ito, labis na pinagsisihan ni Peter. Gayunpaman, kahit 3 beses niyang itinanggi si Jesus, pinatawad at tinanggap pa rin siya. Ganda ng kwento po ni Peter, Pero ako kung dininay mo ko sa kabila ng pagmamahal ko at pagprotekta sa'yo, you're gonna, hindi lang once, hindi twice, but thrice, 3 times.
Okay, dito muna tayo. Unahin ko muna, Pastor Jeff, yung pagtawag ni Jesus kay Peter. Anong ibig sabihin niya nung katagang sinabi niyang, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng mga tao? Nako, medyo narinig ko rin recently, nag-viral sa isang tao na nagsalita niya, Cheryl, bigyan natin ng konteksto bago tinawag to sila Peter, sila James, yung magkapatid. Una, nagpapahinga na sila dahil tanghaling tapat na. Okay, tapos na silang mangisda, wala sila nahuli ni isang dilis. Okay, and then pagod sila, they were tending the net, sabi sa Bible, inaayos na nila to do another fishing the following morning, the following day. Pero sabi ni Jesus, pwede ko ba magamit yung bangka nyo para magamit kong konti sa laot and then mag-share ako ng salita ng Diyos. And then pinagamit niya yung bangka niya and then si Jesus nag-preach and they were all listening. After nun, sabi niya, mangisda tayo. Pag tinignan mo si Jesus, isang karpintero, sinasabihan ng mga expert fishermen, mangisda tayo, tanghaling tapat. So, ini-imagine ko lang sila Pedro, sila James, okay, karpintero talaga to. But then again, something happened when, after they listened to the preaching ni Jesus, sumunod sila. Kahit na it doesn't make sense yung kanilang, yung request ni Jesus, mangisda, tanghaling tapat, inaayos na nga namin tong mga nets namin dahil wala kami nahuli magdamag, saka yung mga isda, kitang-kita tayo pag nangisda tayo, hello, kaya ating gabi tayo nangingisda eh. Pero sabi ni Peter, kung ano sinabi mo, gagawin namin. Lo and behold, pagpunta po nila sa, hindi kalayuan sa pangpang, kinas ni Peter yung net, and then sang katutak yung huli, to the point, hindi nila mabuhat. Tinawag pa ni Peter yung iba. Ang galing nung encounter na yon, Cheryl, because sabi niya, away from me, I'm a sinner. So parang there's something happened do sa encounter niya na sumunod siya kay Jesus kahit it doesn't make sense. Tanghaling tapat, sabi mo, mangisda, sige na nga. May makukuha ba tayong isda sa ganung oras? Yung ganun eh. Kaya po makakarelate tayo kay Pedro. Because oftentimes, yung mga kautusan ni Jesus doesn't make sense. Magpatawad ka. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo pa'y kanan. Pag kinuha yung damit mo, pati inner, bigay mo pa. Sabing ganon. So may mga kautusan po si Jesus na at the onset, parang it doesn't make sense. Sabi, always consider others better than yourself. Ha? Payabangan nga rito sa mundo na to. Kaya nga pa na yung post ko sa Facebook, Instagram. Hala ko ba? Love yourself first. Oo nga, diba? Wala ganun sa Bible. Sabi sa Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And then, love your neighbor as you love yourself. So, ang labanan, mahirap sundin madalas ang kautusan ni Jesus because it doesn't make sense. Be humble or be loving. Okay? Love your enemies. Hello. Pray for those who persecute you. Those are the commands ni Jesus na ang hirap intindihin bakit mo susundin. Pero makakarelate tayo kay Pedro, even if it doesn't make sense. Sabi niya, dahil sinabi mo, gagawin namin. So true enough, they experienced the miracle of all miracles. Walang mangingisda sa history na tanghaling tapat ng isda and then yung nahuli, isang katutak to the point, the Bible says, halos masira yung net. And then sabi ni Peter, isa kang kakaiba kang tao. Hindi ka, ikaw ang Diyos kasi away from me, I'm a sinner. And then that's where Jesus said, mula ngayon, Pedro, James, and the rest of the fishermen na kasama nila, yung unang disipulo, iwanan yung pangingisda ng isda, I will make you now fishers of men. What do you mean by that? Well, hindi literal na manguhuli tayo kasi ng tao. Parang, sabi nyo nga, kailangan may mga pagkakataon talaga na maintindihan ng ating mga kabayan, parang, paano yan? Ano yung sabihin na maging fishers of men? At paano natin ito, Pastor Jeff, titignan sa ngayon? Ano po? Yung ano ang mensahe nitong sinabi ni Jesus na mula nga sa pagiging mangingisda ng isda ay tinawag silang magdala ng mga tao papalapit sa Panginoon. Yung sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng mga tao. Pag pinakinggan natin, pakakainin ko lahat ng tao? Yung gano'n, diba? Ano yung mas malalim or mensahe talaga nito, mas malalim na mensahe nito ng Panginoon, lalo na sa ngayon na hindi lang tayo nabubuhay para kumita. Diba? Yes.
Hindi may mas mataas na layunin po ang buhay. Pinapaalalahanan na tayo na it's not all na para makasurvive ka, kumita ka, mapakain mong pamilya mo. Pero maliban doon, maglingkod, magbigay pag-asa sa mga kapwa at magturo ng tama. Siguro? Yes, Cheryl, tama ka dun sa mga sinabi mo. Being a fisher of men simply means tayo, nasumpungan natin si Jesus, ang anak ng Diyos. Okay, nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Now, as a fisher of men, it simply means you're sharing the hope that you have. Sinishare mo lang, like ikaw, every time nagkukwento ka, yung buhay mo nun, ito na ako ngayon, you're becoming a fisher of men because you're drawing people to God. So when you say po, mag-fish tayo ng men, it simply means drawing those people na nasa open sea, okay, ibig sabihin, nasa mundo, to becoming follower of Christ. Pinapakita natin, I was once lost like you, na nasa open seas, na walang direksyon ng buhay. Ngayon, when you say, I'm here to fish for people, I'm here to bring people to God. How? We live our lives na magandang ehemplo. Kasi hindi pwedeng mangisda ang isang tao na wala namang fishnet, walang tools, walang kagamitan, walang bangka. Pero the greatest tool is yung transformed life mo. Kasi gagamitin yung impluwensya sa kabutihan. Hindi sa kalokohan, hindi para mang-scam. So, and it simply means yung buhay na binago sa'yo ng Diyos, nakikita ng tao sa labas. Hindi ka ipokrito na, again, nagiging ano ngayon, recently, mga ganitong na pag ikaw Kristiyano, dapat nakikita sa'yo yung pagiging Kristiyano. Na yung mga isda sa labas, ay gusto kong maging katulad mo, saan ba yung aquarium mo? Sama ako sa'yo. Kasi sabi rin sa isang verse sa Bible, always be prepared to give an answer to the hope we profess. Bakit iba buhay mo? Pareho lang tayong ahente rito, but pag hindi tayo nakakakota, bakit ikaw may peace? Ba't kami nagwawala na, nandadaya na, gumagawa na ng illegal? Bakit ikaw, you're at peace? May hope kasi tayong mga anak ng Diyos na sabi nga ni Shell kanina, pag nilift up mo na kay Lord, may peace. Yes, namamagang tenga niya. Meron siyang pero Lord, ikaw naman may happy buhay. Yung calmness, kumakalma ka eh. Oo nga. Doon ka. Kumakalma ka. Oo. Kahit na na-overwhelmed ka na sa hinaharap mo. Diba? Nakakakalma. So dito po, pero ito, napapanahon din ito, itong nangyari kay Pedro, kay Peter, hindi kay Peter. Kay Peter. Doon sa bahaging 3 beses dininay ni Peter si Jesus. Yes. Kwento nyo nga sa amin at paalalahanan natin yung ating mga viewers, Pastor Jeff. Yeah. Ito kasing pag-deny kay Pedro, na foresee na to ni Jesus at nasabi na sa kanya. Nandun sila sa Last Supper na tinatawag. And then, sinabi ni Jesus, just a matter of time, ako uhulihin, papatayin ako, but ganito, ganyan. Yung last meal nila. Sabi ni Peter, nako, hindi kita ilalaglag, Jesus. Itong mga 11 kasamahan ko, ilalaglag ka niyan, pero ako, never. Okay? So, sabi ni Jesus, actually, Peter, before tumilaw kang manok, 3 beses mo na akong i-deny. Sabi ni Peter, never mangyayari yan. Over my dead body. Ganun katindi si Pedro. At yun, makaka-relate talaga tayo kay Pedro, mga kapatid. Kasi tayo yung pagka-kay God, all out. Very human itong si Pedro. Pag nagkagipitan na, laglagan na. Lord, sorry, kailangan ko lang gawin tong illegal na to at immoral na to, pikit mo na yung mata mo. Alam po nangyari? Nung sinuli po si Jesus, may isang batang paslit na babae, parang ikaw kasamahan kanila. Sabi sa Bible, he called down curses on the little girl. Pinagmumura niya yung babae. Hindi ako kasama niyan. Mamatay man ako. Hindi ko siya kilala. Sabi ni Jesus siguro, 1 point. Tapos may nakitang mga lalaki. Oy, yung tono mo, kamukha ng tono nitong Jesus na to. Kasama mo siya, no? Hindi ko kilala yan. Never ko nakita yan. Hindi ko nga friend sa Facebook, oh. And then the third time, dininay niya ulit, tumilaw ka manok, and then Jesus looked at him. Ouch! So parang, I told you, parang gano'n, hindi naman gano'n ni Jesus. And then Peter was so broken. After that, kaya iba rin yung, mamaya, pag-usapan natin yung naging outcome niya compare kay Judas. Kasi si Judas din, nilaglag si Jesus, big time. 30 pieces of silver. At na-convict din si Judas, sinoli yung pera. So two disciples na parehong sitwasyon, parehong nilaglag si Jesus, pero makaiba ng outcome. So makikita natin kay Peter, yung lakas ng loob niya pagka walang sitwasyon, pagka hindi nagkakagipitan,
all out ako kay Jesus. And maybe some of you can relate to Peter. We always proclaim, post ka ng post ng mga daily bread mo dyan, daily bread, mga Bible verses, and that's okay. Please continue doing it. Pero when rubber meets the road, okay, kailangan mong mandaya sa tax kasi ganito, kailangan mong itong girlfriend mo, kailangan may gagawin kayo na hindi dapat gawin. Kaya mo pa bang ipamuhay yung sinabi mo na pinopost mo, pinoproclaim mo sa Facebook mo na you're a Christian and a follower of Christ? Because it will be tested. Yung stand mo to your faith in Christ will always be tested because a faith that is not tested cannot be trusted. Mm-hmm. So yung pananampalataya ni Pedro, yung boldness niya, I'll die for you, tines po. And sabi lang ni Jesus ahead of time, in fact, Peter, bago tumilaw ko manok, ilalaglag mo akong 3 times. Ang sagot ni Peter, never, my Lord. Mm-hmm. And then just to show, tayo po'y makakalik kay Peter, we sometimes do that. Lord, palaki mo lang yung negosyo ko. Magta-tights ako sa'yo. Lord, bigyan mo lang ako ng boyfriend o girlfriend. Magsisimba na ako. We do a lot of may promises. Condition talaga. May condition. Ang lakas mangako sa Diyos. Mm-mm. All out ako sa iyo, Lord, kahit anong mangyari. Pero when rubber meets the road, pagka po natetest na, when we're pressed against the wall, okay, lumalabas po talaga yung pananampalataya natin. Totoo ba yan or lip service lang? Yun ang nangyari sa kanya. 3 times niya nilaglag si Jesus. And after nga, no, nung tumingin, ako parang, Ang kung ako sakit. yun, parang, alam mo yung, siguro, ganyan ka na lang katliit sa tingin mo sa sarili mo. Or kung pwede lang na ibaong mo yung sarili mo sa lupa. I mean, ang sakit nun. Pero, kahit 3 beses, ginawa niya yon, abay, hindi nawala ang pagmamahal ng Panginoon. Yeah. Naiintindihan kasi ng Diyos na tayo tao lamang, galing tayo sa dust. It wasn't hatred. Hindi naman galit si Peter kay Jesus. Buti sa'yo, nahuli ka. No. It was fear. Takot. May takot siya being arrested. May takot siya suffering. Dahil pag ako nalamang kasama ko to, baka ako rin ipako sa krus. Fear of association. So pag tinignan mo, Peter loved Jesus, pero nangibabaw yung takot more than the love. And I think all of us can relate to this because marami tayong fears, okay? Na nanguna na yung fear, nakalimutan na natin ang Diyos. Sa takot magutom, nandaya sa ganito. Sa takot mawala sa social group na to, and then nag-compromise na ng kanyang pananampalataya. So this is important because even strong believers can fail. Okay? But then the good news, Cheryl, again, doon naman yata papunta kwento natin, God's grace is greater than the shame that we experience. Amen. Regardless of your past. 3 beses mo nilaglag si Jesus. Si Jesus, alam yung puso ni Peter. Si Judas didn't have that opportunity because yung sorrow niya turned into sobrang deep shame. He committed suicide. Si Peter, he stayed with the group. Napakalaga po na kasama pa rin tayo sa community of believers. Kahit tayo minsan nag-fail, huwag kang lalayo sa church. Huwag kang lalayo sa community of believers. Kasi si Pedro na natili, pero nahihiya na siya. Ayun, he stayed with the group, diba? Na parang yung iba, pag sa May ngayong kasalanan. panahon, na parang kapal naman nito. Yes. Ginawa mo na nga yan, nandiyan ka pa rin. Pero ano yung pinapakitang mensahe nito? Pastor Jeff. Kasi, 'di ba, imbes na siguro din yung isa sa learning na may mga pagkakataon, 'di ba, mga kapatid, na parang ay out of the group ka na kasi may ginawa kang ganito. Na maybe instead of pushing them away or canceling them, yun ang ngayon, yun ang 'di ba? uso ngayon. Yun ang term ngayon, cancel ka. Help them realize to be kung ano yung nagawa nila or to be better. Kasi anong sa tingin mo, sinong mas maayos sa inyong tao? Yeah. 'Di ba? Itong tao na nagkamali, na nagsisisi, or ikaw na nag-judge ka na hindi mo man lang Self-righteous. Yeah. You judge na lang and judge. Yes. Ayan. Well, ang maganda kasi kay Peter, as I've said kanina, no, he stayed with the group, pero meron siyang shame. And Yes. siyempre nilaglag mo si Jesus. And not to mention, ang yabang pa niya nung last
Supper. Jesus, itong 11 na to, mga kolokoy na to, lalaglag ka niyan, ako hindi. Ang yabang pa niya. Yeah. So, I can just imagine yung 11. Oh, ano ka ngayon, te? Di ba parang nilaglag mo si Jesus 3 times. But here's the thing about Jesus, makita mo yung grace niya. Nung siya na-resurrect, sinabi niya sa mga babaeng nakakita na empty yung tomb. And then, akala ni Mary, hardinero. Sabi ni Jesus, go tell my disciples na na-resurrect na ako. Sabihin mo kay Peter. Special mention po si Peter. Kasi I could just imagine to Cheryl, dumating yung mga babae, hey, empty yung tomb, buhay si Jesus, halika punta tayo. Si Peter nando sa kusina, nagugas ng pinggan. Kayo na lang kasi nilaglag ko siya. Pero ang galing ni Jesus, makikita mo yung pagmamahal, Cheryl, ni Jesus. I mean, sa atin na experience na natin yan. Sabi ni Jesus, sabihin nyo sa mga disipulo ko, imimit ko sila dito sa mountain na to, including si Peter. Hindi niya kinancel, which is sabi mo nga, sa mundo natin, yung fan na fan ka ng isang tao, meron lang pinost na hindi aligned sa'yo, kinancel mo na, in-unfriend mo na, binash mo na. Napaka-ruthless din po sa social media. No? I'm a social media person. Minsan, the very people who follows you will be the very people who will hate you pag hindi align yung pinost mo sa trip nila. Kaya wag masyado tayong malula sa dami ng following, sa dami ng mga likes. Kasi yung mga tao na yan, pag if you make a stand na hindi align sa gusto nila, ilalaglag ka rin. So, Cheryl, very important to be part of a genuine, Christ-loving, Christ-fearing community. Like Peter. Because he was restored eventually. Ano po ang pwede mong iwan, Pastor Jeff, na mensahe na yung learnings o aral na dapat nating makuha mula dito sa kwento ni Pedro, ni Peter. Kasi ito talagang yung kwento niya ay nagpakita ng kahinaan. Yes. No? Kahinaan ng Takot. tao. Ipinakita din yung kapatawaran at pagbabalik loob. At ginamit pa rin siya ng Panginoon upang manguna sa simbahan. So, hindi natapos ang kwento sa Yeah. pagkakamali. Nagsimula ito muli sa kapatawaran. Diba, Pastor Jeff? Ang natutunan ko dito, there's this verse in the Bible that says, many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's plan that will always prevail. Remember, sinimulan natin ang storya, mangingisda siya, pinagamit niya yung bangka niya, and then yung sabi ni Jesus, after nung preaching, mangisda tayo, sumunod siya. So si Jesus din ang namili sa kanya, okay, I'll make you fishers of man. And then, si Jesus din yung nagpatuloy to restore him. Okay, ang senaryo po, same senaryo. Na bumangon na si Jesus sa pagkakamatay, okay, nangingisda na naman mga disipulo, wala silang huli. And then, nandun si Jesus, sabi ni Jesus, i-cast nyo yung net sa kabilang side. Nung kinas nila, tanghaling tapat na naman, ang dami na namang huli. Sabi ni Peter, that's my Lord. And then bumalik siya, dun siya ni-restore ni Jesus 3 times. Do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Okay, feed my lamb. Do you love me? Yeah, feed my sheep. 3 times po niya nilaglag si Jesus. 3 times din tinanong siya ni Jesus na tinanong, do you love me? And then the restoration happened. Ang point ko lang po, what Jesus started, nung tinawag siya becoming fishers of men, Jesus will make sure it's gonna happen. Regardless kahit gano'n natin talikuran ng Diyos, as long as we're gonna stick and continually repent, Lord, patawarin mo ako, I mess up. Si Peter kasi, nagsisi siya. At si Lord, yung grace niya, ni-restore siya and making Peter one of the, of course, greatest disciples ever lived sa 11 dahil si Judas nagpakamatay. Sa 11 na yon, si Peter naging isang institusyon na talagang isa sa mga magaling na disipulo at apostoles ni Jesus. So, ang lesson dito, Cheryl, may plano ang Diyos sa buhay mo. Kung nilaglag mo na siya in the past, bumalik ka lang sa Kanya dahil itutuloy ng Diyos kung saan ka nag-left off. Itutuloy niya yung plano niya sa'yo. Amen. O mga kapatid, mula sa ating Bible character, sagutin po ang tanong na ito para magkaroon kayo ng pagkakataon na magkamit po ng gift pack mula po sa MX3. Ang ating tanong, ano ang ginawang kasalanan ni Peter sa Diyos? At ano ang aral na nakuha nyo sa kanyang kwento? Gusto po naming marinig at malaman kung talagang nakinig po kayo sa amin, ha? Ano ang ginawang kasalanan ni Peter sa Diyos at ano ang aral na nakuha nyo mula sa kwento ni Peter?
I-comment na po ang inyong sagot sa 1PH o sa Cheryl Cosim Facebook at YouTube livestream. Baka isa na po kayo sa manalo ng gift pack mula po sa MX3. O wag po kayong bibitaw, walang iwanan, magbabalik po ang Perfect Mornings. At kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Mornings. Kasama pa rin po natin Pastor Jeff Elescopides. Mula po sa kwento ng ating Bible character na si Peter, sagutin ang tanong na ito para sa chance na manalo po ng MX3 gift pack. Ano ang ginawang kasalanan ni Peter sa Diyos? At ano ang aral na nakuha nyo sa kwento ni Peter? I-comment po ang inyong sagot sa 1PH o sa Cheryl Cosim FB page. At mamaya po babasahin natin yan isa-isa. At mamimili po tayo ng 3 winners nga po. O mga kapatid, sabi nga nila, tao lang at nagkakamali rin. Totoo naman po yan. Bawat isa sa atin may taglay na lakas pero may kahinaan din. Pero sana huwag kayong matakot mahulog o humarap sa mga kahinaan na ito. Dahil minsan ito ang magdadala sa atin papalapit sa Diyos na mapagpatawad at mapagmahal. Gaya po ng ating mga letter sender ngayong araw na minsan nagkamali pero nagsisi at sinalba ng pagmamahal ng Panginoon. Basahin natin ang unang letter sender po natin na si Raymart. Good morning po sa Perfect Mornings. Ako po si Raymart, 28 years old na po ako. Nagtatrabaho bilang VA o Virtual Assistant. Okay naman po ang kita ko rito, tsaka masaya rin ako sa ganitong trabaho dahil work from home lang. Naranasan ko na kasing pumasok sa corporate job dati. Ang hirap maging commuter. Hindi ka pa nakakarating sa trabaho, pagod ka na. Kaya swerte talaga ako dahil mabait din ang boss ko rito. Pero hindi po trabaho ko lang ang gusto kong i-share sa inyo, kundi yung relasyon namin ng magulang ko. Solo na anak po ako, pero nagdesisyon akong bumukod ng bahay. Mabigat po yan sa loob ko kasi pa-senior na yung mga magulang ko. Pero nahihirapan po ako Dahil solo nga po akong anak, parang kailangan lahat ng plano ko kasama ang mga magulang ko. Kapag gusto kong lumabas, kailangan kasama sila. Mag-outing ako, kasama ng mga barkada ko at hindi sila kasama, nagtatampo naman sila. Mahilig din po silang makialam. Magkano raw ang sahod ko? Sino raw yung babaeng chat ng chat sa akin? At kung ano-ano pa. Sinasabihan din nila ako na wag sana muna akong mag-aasawa kasi paano raw sila. Ito yung mga bagay po, Ma'am Cheryl at Pastor, na araw-araw kong hinaharap. Mahal ko po sila, pero naririndi at nasasakal na po ako. Pero sa isang banda, napapaisip po ako kung tama ang desisyon na umalis ako sa bahay namin. Ano po bang gagawin ko? Pastor Jeff, kasama sa 10 utos ng Diyos. Ayan, ay igalang ang magulang. Mukhang iginagalang naman ni Raymart, diba? Kita natin yan, yung kanyang mga magulang. Pero yung pag-alis niya ng bahay, anong masasabi mo doon? Well, unang-una, hindi masama bumukod. Right? Sa kultura natin, pag only child ka, kaya maraming medyo, tawag nga doon, nagiging mama's boy, kahit may asawa na, alaga pa rin ang magulang. Pero, ang sabi sa Bible kasi sa Genesis 2:24, lalo na pag magkaasawa na, therefore a man will leave his father and mother. So, maganda ginagawa, ano pangalan ulit ni Raymart. Maganda ginagawa ni Raymart kasi nagpa-practice na siya, even as single pa lang siya, kasi pag nag-asawa tayo, dapat talaga tayong humiwalay. So, leaving doesn't mean abandoning. Hindi po ibig sabihin na iniwanan mo, disrespectful ka. It means transitioning. So, yung pag-alis mo, Raymart, sa bahay ako, saludo ko sa'yo. Okay? Tapos, you take care of your magulang, okay din yan. Ang problema, hindi independence, kundi boundaries. Yun ang nakikita kong problema so, dito. it doesn't make him a bad kid, a bad child. Of course not. Diba? Na masamang anak. Ay, wala kang kwentang anak. Diba? I mean, hindi man nanggaling yan sa parents, baka maging puna ng mga nakapaligid na di mo na inisip yung mga magulang mo, itinaguyod ka niyan, binuhay ka niyan, pinag-aral ka. Tapos, ngayon na pwede ka nang maasahan, iiwan mo na lang sila. So,
hindi ko alam yung sitwasyon, kulang yung detalye natin. Una, ilang taong may mga magulang niya, hindi naman yata. Magsi-senior pala. So, hindi po alagain yung magulang. Hindi rin naman sinabi naka-wheelchair or anything. I think magiging bad ka lang kung kailangan mo talaga nila ng physical na, may talagang baldado, iniwanan mo. Parang hindi nga magandang tingnan dahil binata ka pa. Pero yung paglisan sa bahay and then pagtuloy na pagsuporta sa kanilang pangailangan, in fact, hindi po, sabihin ko lang yung mga magulang, hindi insurance yung mga anak nyo sa inyong pagtanda. Ibig sabihin, pag-aaralin kita para kami naman buhayin mo pagtanda. Ang sabi sa Bible, a good man leaves an inheritance to his children's children. Hanggang apo nga dapat iniisip natin yan. Kaya pwede kang pamana sa apo. Ngayon, ano naman natin sa mga lolo't lola natin? Alta presyon, diabetes, di ba? Puro sakit, di ba? May pinamana pa rin. May pinamana pa rin, di ba? High blood, di ba? So, ang point ko lang po, hindi po insurance ang mga anak para sa future natin mga magulang. Itaguyod natin sila na mabuti, hindi para buhayin tayo pagtanda natin. Mali yun. In fact, ano ba pwede ko pang itulong para sila, they can do it on their own. So, Raymart, wag kang ma-pressure, wag kang wag kang ma-feel guilty kasi ang habol mo, boundaries. Ang totoong tension dito, hindi yung umalis ka ba o hindi. Tingin ko, based sa mga sinulat mo, sahod mo, pinapakialaman, sino kachat mo, paano ka mag-aasawa? Kachat pala, pinapakialaman na, di pag naging karoon ka ng misis, naku po, magiging monster-in-law yung nanay mo. So, pag tinina mo, takot silang maiwan, takot silang mag-isa, okay? So, parang feeling nila, pag wala itong paborito nating anak, dahil nag-iisa ka lang, parang sila rin, ina-anchor na nila yung kanilang buhay sa'yo. Kaya nung nawala ka, parang feeling nila baldado. I think, yung mga magulang po nakikinig, kailangan matutunan natin yung idea na, one day, iwanan talaga tayo ng mga anak natin. Pag nag-asawa yan, hindi mo habang buhay kukup-kupin yan. Kaya yung verse sa Bible, a man will leave his mother and father. So, pwede mong mahalin sila na you're from afar, hindi mo pinapabayaan dahil binata ka pa, kung may maitutulong ka, go for it. Pero again, magsi-senior pa lang. Ibig sabihin, capable pa naman siguro yung magulang mo. Okay? Baka rumarakit pa o may trabaho pa, hindi pa retired. Hindi mo rin obligasyon ng magulang mo at the end of the day. Yan, medyo magiging controversial itong sasabihin ko, mga anak, hindi nyo obligasyon ng magulang nyo na kailangan nyo silang buhayin dahil pinag-aral kayo. Medyo ano lang yun, hindi dapat na pino-force sa mga anak. Sa akin lang. Yes. Siguro, Raymart, para mapanatili yung good relationship, siguro, in a way, baka nagtampo ng kaunti or baka hindi pinaparamdam sa'yo kasi nasanay na magkakasama kayo. Yes. Pero yung constant na pagbisita mo sa kanila, communication, iupo nyo yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanila, baka sabihin pa nila, mas maliwanagan ka na, anak, walang problema. Sabihin mo sa kanila na, mag-usap, mahalaga yung pag-uusap. Para malaman nyo yung nararamdaman ng isa't isa, di ba, Pastor Jeff? Alright. Ano rin, ang ganda ng Cheryl, yung communication. Minsan doon nagkakaroon ng puwang ng mga walang clarity. Doon nagkakaroon ng puwang ng mga assumptions. Yun ko. Oo, kasi minsan, di ba, pag dahil nga yung kultura natin, hindi ka nalang iimik. Yeah, diba? ayaw ma-offend. Oo. Kikimkimin mo hanggang umabot sa punto na napupuno ka na, ay sasabog ka na lang. Diba? So, wala namang masama kung mag-uusap, wala namang masama sa gusto mong itanong or sa sabihin, magiging stronger pa yung inyong relationship ng parents mo. Yes, tama rin Cheryl. Kailangan din tayo talaga, baka nasanay na lagi ka na sa bahay, ngayon wala ka na. Mag-schedule ka rin ng intentional time with them. Kung weekend yan. Pangalawa, don't over-explain. Kapag lalabas ka, hindi ito para interrogation, na kailangan mo ng NBA clearance, Nay, pupunta ako dito. Sabi mo, Nay, may lakad po ako. Ganun lang kasimple. Para in-inform mo lang sila, okay? And then assure, but don't surrender your future. Ibig sabihin, kasi mag-aasawa ka eventually, Raymart, mamumblema kasi nasabi ko sa'yo, sa dami kong kinounsel ng mga married couple, kanina lang meron, na yung mama's boy, yung lahat ng desisyon yung nanay nagdi-decide. O, wag kayo magsisimba sa linggo, pupunta tayo ng ganito. O, may kakainan tayong bago restaurant, yung plano nyo, alisin nyo muna.
no, pag nag-asawa na tayo, tama yung ginagawa mo, Raymart, you are now living independently because one day you're gonna lead your own family. So, ang mga magulang hindi dapat maging talaga, sobrang demanding kasi you want your children also to be an independent person eventually dahil pag nawala tayo, paano na sila kung nakadepende sa atin lahat? Baka over-concern lang sa'yo yung mga parents mo. Ako, I live with my mom. Pag dumadating, pag kunwari mga bandang sasabihin ko, ma'am, hindi ako dyan magdi-dinner. May lakad lang ako. Pag mga bandang 11 na ng gabi, asan ka na? Kasi maaga pang pasok mo bukas. May ko malapit, maya hanggang 12. Kung tayo umabot ako ng 12, 12 na. Sabi ko, matulog ka na, pauwi na. Yeah. Yung ganon. So, ano naman yung kung hindi mo, minsan kasi sa text, parang depende sa pagbasa mo, di ba? Correct. Anong oras na? Pero nanay ko, ganito, ganyan. Pero parang, concern. Kaya ang balik mo rin sa kanya, don't worry, pauwi na, yung ganun din. Ang balik mo dapat. Oo. Huwag yung paaway kagad, di ba? Ay talagang magkakaroon ng gap. Ayun. Mga kapatid, salamat. Thank you, Raymart, sa iyong letter. Thank you for sharing. At basahin naman natin ang ating next letter sender. meron pa. Pastor Jeff, meron pa. Not just one, but two. Two letters. Ayan. Hello po, Miss Cheryl and Pastor. Ako po si Beth na nanganganib na makipaghiwalay sa aking partner. 5 taon na po kaming kasal at biniyayaan ng isang anak. Ako po ang kumakayod at ang mister ko naman ang house husband. Okay naman po kami sa ganitong setup. Nag-resign siya para alagaan ang anak namin. Mas malaki kasi ang kita ko kaya ako ang nagtrabaho. Nung una, okay naman si mister pero hindi ko alam bakit parang unti-unti siyang tinatamaan ng pagiging batugan. Tuwing uuwi ako, dadatnan ko yung lababo na puno ng mga hindi pa nahuhugasang pinggan. Yung mga isinalang ko sa washing machine bago ako pumasok sa trabaho, hindi man lang isinampay ng magaling kong mister. Sabi ko, palitan ng bedsheet namin at baka ma-allergy ang anak namin. Siyempre, hindi niya ginawa. Yung cat litter ng pusa namin, ako pa ang naglilinis pag uwi ko. In short, lahat ng iniwan kong kalat, dinatnan ko pa rin. At yung anak namin, napakadungis. Talaga namang lalo po kayong maiinis kung kayo ang nasa posisyon ko. Dahil yung napakagaling kong mister, ayun, panay ang online games. Ilang beses ko siyang kinausap. Minsan na rin akong naiyak sa pagod sa harap niya. Pero panay oo lang ang sagot niya sa akin. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, ganito kami palagi. Nawawalan na po ako ng gana sa mister ko. Malapit na akong masagad. Alam mo ako, ewan ko kung ako lang pero ang mga babae, base sa akin, napakahaba ng PC po namin. Tama. Mga babae. Talagang i-stretch namin yan hanggang kaya namin ma-stretch. Yung tipong mapupunit na, pero pag nagsimula na yung punit, nag-snap na. Done. When we say we're done, we're done. Wala na, no going back. So, wag nyo po kaming sairin. Yeah. Nanakot Pero ganoon mga kapatid. So, eto, paano ba? Paano ba, Pastor Jeff? Sinasabi sa Biblia na ang lalaking asawa ang parang ang head of the family. Siya ang dapat nagpo-provide. Pero, iba na ang panahon ngayon, di ba? Okay, syempre nagbabago yan over time. So, gaya sa sitwasyon nila Beth, na parang siya yung naging head of the family, pero parang nasobrahan naman ata na sa lahat na lang ang kumikilos. Exactly. Parang pagod na sa labas, pagpasok pa sa bahay, pagod pa, no? Yes. Well, I think, definitely kailangan ng counseling ng mag-asawa na to. Hindi ito parang a simple TV, parang advice, okay na. So, medyo malalim pinaghugutan ni Ate Beth, And hindi lang to simpleng tamad yung mister niya. Ito'y pagod na may disappointment. Nagiging cold na rin yung puso niya. And delikado to kasi eventually magiging heart of stone. Wala na siyang amor sa asawa niya. Hindi na hatred. Ang kakalabasan na to parang wala na akong pakialam, maghiwalay na tayo. So una sa lahat, valid naman nararamdaman ni Ate Beth. Physically, emotionally, mentally pagod. Hindi ka OA. Hindi ka rin naman demanding. Tingin ko based sa kwento mo. Hindi ka masamang asawa. Pero bago tayo umabot sa salitang hiwalay o divorce, annulment,
huminga muna tayo ng malalim. Ang problema hindi setup kundi stewardship. I think yung responsibility ng asawa mo, hindi ko alam kung saan siya mahina. Baka kailangan ba niya ng structure? Kasi baka naman pwede, Cheryl, i-print niya. 8 a.m. cut liter, 9 a.m. ganyan. Baka pag merong structure, minsan kasi may taong sabog eh. Yung pag walang okay. Ganun lang ba ang mga lalaki? Kailangan talagang karamihan? Kasi kami, kung bibigyan lang kami ng games, PS5, saka popcorn, saka Coke, okay na kami. Kaya namin doon. Kahit tumubo na yung kabuteron sa kama and all. Pero, again, kailangan din i-push minsan ng lalaki. Hindi ko kilala itong mag-asawa na to. Pero, there has to have a sense of, parang, equal tayo ng sharing dito in terms of responsibility. Ako sa labas, nagkataon na ikaw nasa loob ng bahay ngayon, do your part. Now, pagka ganitong deadlock na away ng away, kailangan ng third party. Maybe a pastor or maybe meron kayong family counselor or tito o ninong na pwedeng mamagitan. Kasi kung kayo nag-end up na katulad na to, ang solusyon mo, hiwalay, baka hindi pa naman hiwalay agad. Huwag ka na mag-resort muna sa hiwalay. Baka kailangan ng intervention. Pero wag mo nang patagalin. Diba? Exactly. Wag mo nang patagalin. Yung intervention na sinasabi ni Pastor Jeff ay mayroon ba kayong pastor or pari or sabi mo nga, Pastor Jeff, ninong-ninang. That's the point. The second parents yan. Baka hindi pwedeng yung both your parents kasi magiging magkakampihan sila. Mas maganda yung meron kayong safe ground, no? Yeah. Yung safe ground. Sana maging open kayo for counseling. Malaking bagay yung may nakikinig sa inyo pareho. Kasi baka may pinanggagalingan din si Mr. Naku, galing mo talaga, Ate Cheryl. Hindi niya nare-realize. Yung pinanggagalingan, Ate Beth, ito, kasi kaming mga lalaki, parang we're designed to conquer territories. Kaya nga, di ba, pag nung unang panahon, mga caveman pa mga tao, nangangaso. O ito, teritoryo ko to, lahat ng dumaan ditong usa, akin yan. So, we are born to conquer grounds. Okay? Pag nawala ng gana, nawala ng sense of purpose, tinatamaan niya ng silent depression. Ako dapat yung nasa labas, ako naghuhugas. Baka yung kanyang pag-online games, yun na yung outlet niya, escapism niya. Ito yung ano niya ng escape. Kasi sinyalis na, depressed. He's depressed. Yeah, nawala yung identity dahil hindi na siya yung breadwinner. Tumakas na sa online game kasi doon, sundalo siya ron sa games na yon. Ang dami niya napapatay. Tinatakasan niya yung realidad ng buhay. Hindi ko sinasabing tama yung ginagawa niya, Ate Beth. Pero minsan, ang batugan sa labas, sugatan sa loob. Tanong mo sa kanya, hindi galing kundi curious, masaya ka pa ba sa setup natin? O gusto mo ba ikaw magtrabaho? Then let's just live within or even below our means. Kung mahati yung maipapasok na pera, mag-online na lang ako. Magluto ako ng ube pandesal, kung uso pa yon. And then ikaw sa labas. May bumabagabag ba sa'yo? So, hindi pwedeng ganun lang, Ate Beth, na nakikita mo, ilang beses mo sinabing palitan yung bedsheet, walang ginagawa. Ate Beth, siguro mag-usap kayo, masinsinan, ano ba yung pinagdadaanan mo? Again, an intervention ng isang ninong or pastor, set mo yung clear expectation nyo, and then, who knows, baka matauhan yung mister mo at makita nila na, okay, mukhang may mali nga ako, so ayusin natin to. Yan. Maraming salamat sa ipinadala mong sulat, Beth. Bitin tayo, no? Sa mga gustong magbahagi. Mga kapatid, in-encourage po namin kayo. Sumali po kayo at magbahagi kayo ng inyong kwento. Hindi naman din po natin kailangan na sabihin yung inyong totoong identity. Pwede natin ikubli sa pangalang Jeff or Cheryl yung inyong storya. Kasi baka, di ba, may mga pinagdadaanan tayo na mahalaga na i-share natin, na ilalabas. Correct. Diba? Baka po kami makatulong. Abay, sumulat po kayo sa Dear Ate Cheryl. Ayan. Maari po kayong sumulat sa amin. Mag-direct message po kayo sa akin sa FB page ko po, Cheryl Cosim FB page. Direct message. Ikwento nyo po yung buong kwento sa amin at ano ba yung inyong gustong ihingi ng advice. Hihintayin po namin at pag nabasa po namin ang inyong kwento, automatic din. Meron po kayong MX3 gift pack.
O mga kapatid, kung nakinig po kayo kay Pastor Jeff, sa mga gustong makipaghiwalay sa kanilang partner, ito ang sign na wag muna. Ayan, pinag-iisipan niya ng mabuti, lalo na kung nangako kayo sa harap ng Diyos na may magmamahalan nga habang buhay, 'di ba? O, break muna tayo. Inhale. Exhale. Break muna tayo ng saglit. Pagkakataon nyo na po rin ito na mag-comment sa inyong sagot tungkol po sa ating Bible Character of the Day. Ano ang ginawa na kasalanan ni Peter sa Diyos? At anong lesson ang natutunan nyo sa kanyang kwento? Hintayin po namin yan ha, mga kapatid. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Perfect Mornings. Ayan, welcome back po sa Perfect Mornings. At basahin na po natin ang sagot ninyo tungkol po sa ating Bible Character of the Day. Kasama pa rin po natin Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, ito simulan ko ha sa ating suki na si Ronald Tumbaga. 3 beses niyang itinanggi na siya ay kasama ng ating Panginoong Hesus matapos hulihin ang Panginoong Hesus, bagay na sinabi na noon ni Lord. Yun nga yung sinabi ni Pastor Jeff kanina. Ayan, pero humingi siya ng tawad. Patunay po ito na tayong mga tao, kahit magkasalanan, maaari pa ring mapatawad sa ating mga kasalanan basta tayo ay magsisi at magbago at maglingkod sa Diyos sa pagsunod sa lahat ng gusto ng Panginoon. Sabi naman ni Gabo Vasquez, dininay niya po ng 3 beses si Jesus. Ang aral po dito is alam po ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Sa kabila ng lahat, pinatawad po siya ng Panginoon dahil alam niya na ang totoong nasa puso ni Peter. Si Jerry Angustia, ang kasalanan ni Peter sa Diyos ang pagtanggi niya kay Jesus ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Sabi ni Sunny Hiramiya Manlangit, Jesus was denied by Peter 3 times, but in spite of that, he was forgiven by Jesus and he became one of the greatest disciples. Si Edwin Pamatian, hello, mula po ako sa Aklan. Hello sa mga taga-Aklan. Peter committed the denial lesson. God has plans to each one whatever we have done. Jesus is always faithful. Indeed. Sabi ni Ramil Endrada Espina, dininay ni Peter si Jesus 3 times. Kasi kapag dininay yung sarili natin sa Kanya, mapupuno ito ng pagbabago sa buhay natin. Kaya we should deny ourselves before the Lord even though we are still sinners and God will change our lives. Si June Romel Galion, ang ginawang kasalanan ni Peter sa Diyos ay ang pagtanggi sa Diyos ng 3 beses. Ayan. At sa kabila ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos, nagawa pa rin niyang magkamali, pero ang maganda ay nagawa niyang humingi ng tawad at pinatawad siya. Si Jenjin Silva, si Peter, isa sa mga closest disciples ni Jesus. Kasama siya sa mga unang tinawag ni Jesus. Sinabi ni Jesus na aalisin ang shepherd, magkakawatak-watak ang tupa. Sumagot si Peter, kahit na lahat, pero hindi ako. Hinulaan ni Jesus na taking 3 beses siya na itatatwa ni Peter bago tumilaw ka manok. Pero ang tanongin si Peter sa kanyang courtyard, 3 beses niya ang tinanggihan na kilala niya si Jesus. Shoutout lamang kay Rodlet Amper Nonong, watching from Davao de Oro. Maulan daw na umaga. Maulan. Mag-ingat po kayo dyan sa Davao de Oro. Ayan, si Joanne Ruth Abesamis, dininay siya ni Peter kahit tayo ay nakagawa ng masama or hindi natin sinunod si Jesus. As long as humingi tayo ng taos-pusong pagpapatawad mula sa Kanya at tayo ay nagbago, tayo rin ay Kanyang papatawarin. Okay, si Irene Fuentes, ang kasalanan ni Peter, tinatwa ng 3 beses ang Panginoong Jesus. Ang aral na nakuha ko dito, ano man ang takot natin at kahinaan, patuloy lang tayong dumulog sa Diyos. Ay handa tayong patawarin at tulungan anuman ang ating kahinaan. Si Sherry Lynn August, ang aral na natutunan na sa storya ni Peter at ni Jesus, huwag kang matakot sa darating na panahon dahil may Diyos na umaagapay sa atin at maging mapagpatawad tayo sa ating kapwa kahit ilang beses tayong pinagkaila o tinraidor. Bagkus mahalin at ipakita natin sa kanila paano tayo namuhay na may Diyos sa ating pang-araw-araw na gawain. Pinakahuli na lahat, sa lahat, Merlin Sahonia Malyari, 3 beses nilaglag ni Peter si Jesus dahil sa takot, mga consequences na mangyari sa kanya. Pero nangingi siya ng tawad kay Jesus. Jesus still love and trust Peter to be fisherman of his people.
Ang ating lucky winners for today, mga kapatid. Ayan, ang ating tatlong winners today, February 20, ay sina Edwin Pamatian, Ramil Edrada Espina, at si Sherilyn Ogwis. Ayan, congratulations sa ating winners. Pakisend po ang inyong detalye sa Cheryl Cosim FB page. Ibigay nyo po ang inyong pangalan, contact number, kompletong address. Huwag nyo pong ilalagay sa comment section ha ang inyong mga detalye. Direct message. I-DM nyo po yan sa amin, mga kapatid. Pastor Jeff, dasal muna tayo bago matapos ang ating episode. Of course, Panginoon, maraming salamat sa kwento ni Peter na naging ehemplo namin na ang plano mo ay laging masusunod, matutupad. Minsan, Lord, madapa kami, idinenay ka namin. Lord God, maaari sa harapan na aming mga kaklasmate, katrabaho, magulang, kapatid. Pero Lord, laging bukas palad ang iyong kamay upang kami ay tanggapin. Just like a loving father sa prodigal son story, naghihintay ka lamang na aming pagbabalik at buong puso mo kaming tatanggapin without finding fault, sabi mo sa 1 Corinthians. Kaya Panginoon, sa mga taong nadapa, taong nakalugmog na sa kasalanan, bigyan sila ng pag-asa, Lord God, na bumalik sa iyo ulit. Yung grace mo will always be sufficient regardless of the sins they committed. Kailangan lang kaming tumalikod sa kasalanan at bumalik sa landas, pabalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At syempre, tuloy-tuloy po yan kung kailangan nyo po ng spiritual guidance, hindi po mawawala ang Anchor Church PH. Yes, Cheryl. Anchor Church po tomorrow, alas 4 po yan. Magkita-kita tayo sa Anchor Church PH Facebook at YouTube channels. And of course, Cheryl, available na. Yes! First time lang siya magiging available sa sa Lazada, Shopee, TikTok. Baka ma-out of stock na naman yan, ha? Hindi, ngayon hindi Restock na ba? Nag-restock Yan na. Oo, yan, nag-restock na. Madali na siyang hanapin actually. I-type mo lang Pastor Jeff, whether nasa Shopee ka, Lazada, or TikTok. I-type mo lang Pastor Jeff sa search button. Dadaling ka na sa site. It's only, 299 pesos. Aha. So, At buong taon mo na siyang kasama. well, 30 days siya. That's the beauty. Pero pwede kong balikan. Dapat yung mga Balik-balikan. videos mo. Ang galing. Yun, may video na kasama. Pag in-scan nyo po yung QR code sa loob, it will supplement yung topic for the day. At don't worry, ginagawa ko na yung volume 2, The Miracles of Jesus. Oo. Maganda kasi interactive, no? May interaction yan. Kasi may mga tao na, ay, ayokong magbasa. Or video gusto bitin ko. ako magbasa. Pero iba kasi yung parang, nakikita ka't kinakausap mo sila, Pastor Jeff. Correct. Diba? Mas na-absorb yan ng ating mga kapatid. Saka marami ng visual learner ngayon na gusto lagi i-screen ng kaharap. Yes. So, meron po siyang QR code sa loob every day. I-scan mo siya. Scan lang. It will direct you to a 5-minute video about the topic for the day. So, Sige nga, sa susunod, i-ano natin. Yes, i-demo i-demo natin sa natin. kanila. Of Tapos, course. papakita natin na may lalabas nga. Of Sa pagbabalik yan, promise, ni Pastor Jeff dito po sa Perfect Mornings. Thank you. And again, of course, every Saturday, 4 p.m., tutok lamang po kayo sa FB page ng Anchor Church PH. thank you, Sherry. Ayan. Salamat sa pagsama sa amin, mga kapatid.